Mga kapuso, kung kayo po ay nasa inyong running era at gusto nyong i-upgrade ang inyong daily run, baka eto na ang sign para sa inyo. Mountain Run? We can do this. At yan po ang tinutukan ni Bea Pinlac. Nasa running era na ba ang lahat? Oras na ba para i-level up ang daily run? Montalban Mountain Run. Ano? Tara? Nasa 1 oras lang ang biyahe pa Montalban Rizal galing Quezon City. Sasalubong ang preskong hangin at nakabibighaning view na nakaka-I love you. Kaya kahit madaling araw, daan-daan nang nakitakbo sa Mount Limila Trail, kabilang ang mga bata. Nakakapagod po. Puro pakyat po kasi. Sakit sa paa. Pero kinain naman po. At fur babies. The community is slowly growing, kaya siya accessible for everyone. Kaya trails within reach. Nag-i-start na siya maging inclusive and maging diverse. Isa din sa goal ng MMR or the Montalban Mountain Run is to support the young athletes in Wawa. Si Mark Bryan o mas kilalang Koy Gray, halos 2 dekada ng mountain athlete. Iba-ibang bundok na ang nalakbay niya. Kaya ang 21-kilometer trail sa Montalban, natapos niya nang wala pang 3 oras. You go slow, sometimes you go fast. You see yourself and you discover deeper parts of yourself. You feel alive in the mountains. So yun yung parang binabalik-balikan mo na kahit na mahirap siya. Siyempre, hindi tayo nagpahuli. After magpaturo ng basics kay Coach Koy, napasabak na rin tayo sa trail running. Kahit nakakapagod at masakit sa paa, tanggal stress at nakaka-refresh pala tumakbo close to nature. Mawawala na yung yung worries mo kasi nga natapos mo yung trail. Being better not for others but for your self-improvement. The first step is just do it. Yung why. Dapat importanteng doon magsimula ka. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Pinatatawag ng Land Transportation Office ang isang pickup truck driver na nahuli ka na naglabas ng baril sa nakaalitang tricycle driver sa Quezon City. Nakatutok si Bon Aquino. Sa video na ito, makikitang may hawak na baril ang driver ng isang puting pick-up. Kausap niya ang isang tricycle driver. Ito may baril, oh. Sumakay ang lalaki sa sasakyan at matagal pa bago umalis. Ano, di naman nasagi. Si MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go ang nag-upload ng video na kuha sa Barangay San Bartolome sa Quezon City umaga ng June 17. Hindi rinig sa video ang kanilang pinag-usapan pero kwento ng tricycle driver. Una silang nagkasalubong sa two-way na kalsada sa barangay Nagkaisang Nayon. May nakapark daw na sasakyan sa lane ng pick-up. Nakasalubong niya sa kabilang lane ng tricycle driver. Kinain po niya yung linya ko. Tapos bumaba po siya. Magmatigasan tayo rito. Nakita mo lang ako, paano ikaw, sir, ako nakapasok? Ako nakapasok. Nasa tamang linya ako. Umatras na lang daw ang tricycle driver at pinaraan ng pick-up. Pero pinagbantaan daw siya ng driver nito. Sabi niya, babalikan kita. Hindi ko po pinansin yun. Idiniretso ko yung paseros ko sa pagbababaan ng paseros ko. Nang palabas na siya ng subdivision, muli silang nagkasalubong at dito na siya kinat ng pick-up. At bumaba raw ito ng may dalang baril. Dito pa lang, kaya na kitang patayin. Boss, wag naman ganyan. Sabi ko, dahil ko po baril . Sabi niya, gusto mo lahat ng bala to, iubos ko sa ulo mo. Hindi na po, kumibo. Noong time na naglabas siya ng baril, anong naiisip mo? Katapusan ko na. Bahala na, Lord. Niyalakas ako po loob ko dahil sa panganak ko. Kaya ako lumalabas. Takot ako pero pinakikita ko, kaya ko. Nag-report siya sa Novaliches QCPD Station 4 pero pinapunta siya sa Barangay San Bartolome. Ayon sa tricycle driver, nagkaroon na sila ng hearing sa barangay. Desidido raw siyang kasuhan ng pickup driver. Nagtungo siya sa QCPD Sido sa Camp Karingal na muling nag-refer sa kanya sa Novaliches Police Station. Pinapupunta ng Land Transportation Office sa kanilang tanggapan ang driver at ang registered owner ng pickup para magpaliwanag. Sumulat na rin sila sa PNP para ma-revoke ang lisensya para sa baril.
Hindi namin hinahayaan yung mga ganyan tao na nagsisiga-sigaan na naglalabas ng baril. Oras na po may makitang ganyan, naglalabas ng baril na yan, sisiguraduhin ko pong mawawala ng lisensya yan panghabang buhay. Depende nila sa magiging resulta ng investigasyon kung papatawan ng mas mahabang suspension o kaya'y tuluyang ma-revoke o ikansela ang lisensya ng pickup driver. Yung ilang minuto na magbigay kayo ng pasensya. Kung nagkamali, pagpasensyahan, ano ba naman yung huminto ka o wag ka nang bumaba. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Novaliches Police kaugnay sa insidente. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Masayang pinagdiwang ni Sparkle star David Licauco ang kanyang 32nd birthday kasama ang fans. Grateful din si David sa pagmamahal at suportang natatanggap niya. Makichika tayo kay Athena Imperial. Napa-throwback si pambansang Ginoo David Licauco on his 32nd birthday. Ibinahagi ng Sparkle actor ang kanyang childhood photo. One of my supporters parang pinost yata yun sa Facebook and nakita ko na, ang cute naman. Cute ko doon, ganun. It reminds me na kung saan ako nanggaling and to stay grounded and to appreciate what I have now. Simple lang daw ang naging pagdiriwang niya kasama ang pamilya. Before, parang gusto ko yung paparty ako, ganyan ka, diba? Pero now, it's more of like, I just wanna tingnan kung ano yung ginawa ko the past year, you know, like what I can improve on. Kanina, may celebration for him ang kanyang fans. Nakita ko na ube yung cake. Diba? So, alam nyo na yun yung gusto ko. Kapag alam mo yung detail na kung ano yung gusto ng tao, yun yung maalala niya. So, I really appreciate na may nagmamahal sa akin. Namahal niyo ako, wow, feeling ko. Pero maraming salamat. Getting ready na rin si David para sa isa na namang indoor fitness competition sa Indonesia. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Bistado sa Pasay ang massage parlor na nagbibigay umano ng extra service sa mga dayuhang kliyente. Siyam na Pilipinang masahista ang nasagip. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagdating sa kondo na ito sa Pasay City, arestado ang dalawang Korean national na nagpapatakbo umano ng 24/7 massage services na tumatanggap ng online booking para lamang sa mga dayuhan. Sa hiwalay na operasyon, arestado rin ang dalawang Korean nationals na umano'y kliyente ng grupo. Ayon sa National Bureau of Investigation, pagkatapos ng massage sa kanilang mga parokyanong dayuhan, dumediretso na sa pagbibigay ng extra service ang mga Pilipinang masahista. Nalaman namin na hindi lang pala linggang massage ang ino-offer dito, kundi yung pong sexual favors din. Galing to sa iba't ibang probinsya at karamihan po rito, talagang karamihan, majority ay mga single mothers po, mga nanay. At meron pa nga po na parang 2 months pa lang, kapapanganak pa lang, sinasalang na po nila sa gawain po na ito. Siyam na babae ang nasagip sa operasyon. Todo tanggi naman ang inarestong Koreano sa aligasyon. Sir, just want to ask you, they're saying that you are giving women to clients for massage with extra service. Is this true, sir? No, not true. Malaking panganib para dun sa mga di-rescue natin sapagkat maaari silang ma-expose physical harm, pati na rin ng health nila, ma-compromise. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Ganap na pong typhoon ang bagyong Francisco na pumasok sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Huli po itong namataan ng Pag-asa, 1,055 kilometers east of Central Luzon. May lakas po itong aabot sa 120 kilometers per hour at bugsong hanggang 150 kilometers per hour. Batay sa forecast track ng Pag-asa, mananatili ito sa Philippine Sea pero hindi po inaalis ang posibilidad na lumapit sa extreme northern Luzon. Bukas na umaga, posibleng itaas ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng northern at eastern portions ng Cagayan, Babuyan Islands at Batanes. Inaasahang magpapaulan ng trough o buntot ng bagyo sa Bicol region. Apektado naman habagat ang Mindanao, ang western section ng Visayas, pati na Palawan.
Localized thunderstorms ang posibleng magpaulan sa Metro Manila at iba pang nalalabing bahagi ng Luzon. Sa datos ng Metro Weather, may chance ng ulanin bukas ang ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Inaasahang uulanin din ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao lalo na sa hapon. Posible ring ulanin sa hapon ang malaking bahagi ng Metro Manila. Ilang kapuso ang nominado sa Seoul International Drama Awards 2026. Kilalanin natin sila sa aking chika. Hataw sa kanilang duet ngayong Father's Day sa All Out Sundays ang mag-amang Roy at Anton Binson. At para sa veteran actor, exciting Father's Day gift ang pagkaka-nominate sa kanila ni Anton bilang Outstanding Asian Star in the Philippines sa Seoul International Drama Awards 2026. Para yan sa pinagbibidahan nilang afternoon prime series na Kamao. Siyempre masayang-masaya, di ba? Bago pa lang siya, pero I'm glad and I'm proud. Masyado akong proud sa kanya. At sa akin naman, nakita nila yung pinaghirapan kahit papano. Para naman kay Anton na gumaganap ng makmak, ang bida ng serye, isang mas malaking challenge ito na kanyang dadalhin habang ginagawa ang serye. Totally blessed po and mas gusto ko pa pong pagbutihin yung ginagawa ko. Kasama rin sa mga nominado sina Katrina Halili at veteran actress Ami Austria. Proud sila na napapansin at tinatangkilik ang Kamao. Siyempre, nagpapasalamat, grateful dahil bihira na mangyari sa akin to eh. Dito na lahat eh, di ba? Yung mga tao ngayon parang gusto na nila yung parang may action, tapos nandito na may drama na din, family drama. Tapos meron din mga sa teens, di ba? At sila Anton. So, halo-halo po siya. Nominado rin ang mga bida ng GMA Prime Series na The Master Cutter na sina Dingdong Dantes at Max Collins. Akala ko ba? Thank you, Nelson. Happy Father's Day, partner. Salamat. Ito para sa iyo rin tong storyang to. Dahil yung mga kapuso po natin, may kanya-kanyang mga gimmick para ipagdiriwang ang araw ng mga ama. Ikaw ba, anong plano ngayong araw na to? Slightly special meal. Yan. Okay na ako doon. It's a meal with the family. Yan. Okay na yon. Okay. Happy na. O sige. Sabihin natin kung anong mga preferences mo sa menu, ha? Pero kayo po mga puso, what you think? Ito po, ang iba't ibang mukha ng pagiging ama. Tinutukan po ni Jonathan Andal. May mga haligi ng tahanan na minsay man of few words, no long messages, at minsan pa man of one emoji dahil mahilig silang mang-like zone. Biro nga ng isang netizen, parang like lang yata ang alam na reaction emoji ng mga ama. Pero sabi ng isa pang netizen, feeling niya, thumbs up lang yan. Pero deep inside, heart daw talaga yan. Pero para sa marami, hindi naman sa salita na susukat ang pagmamahal ng isang ama, kundi sa ginagawa para sa kanilang pamilya. Ngayong Father's Day, ang daming tatay na namasyal sa Quezon Memorial Circle. May nag-iihaw ng isda, nakikipaglaro sa playground, kapiknik ang pamilya, o kaya'y nagtatrabaho pa rin. Para sa 60-year-old na si Jaime, masaya maging tatay pero lalo na ang maging lolo. May 4 siyang anak at 16 na apo. Nagtatrabaho pa rin nga siya bilang construction worker para sa mga apo. Mas mahal ko pa apo ko sa anak ko eh. Wala na akong bisyo. Alak, sugal, babae, sigarilyo. Tinanggal ko na lahat yun. Isa na lang bisyo ko. Ano na lang? Magsinungaling. Pero mabuti at maarugang tatay raw si Jaime, sabi mismo ng kanyang misis. Buti, nagstay pa rin kayo, Nay. Stay pa rin. Kasi? Mahal ko siya eh. Masakripisyo ang mga tatay. Kaya kahit araw nila ngayon, si Richard nagtitinda pa rin ng lobo at hindi muna kasama ang pamilya. Unahin ko po muna na kumita kaya sa igala yung pamilya ko kasi paggala nandiyan lang naman yan eh. Wala naman hinihinging kapalit ang mga tatay sa kanilang sakripisyo, kundi ang pakinggan lang ang kanilang mga payo. Bago kayo maging tatay talaga, kailangan maging planado din muna. Lagi nilang isipin na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Papayo ko lang sa mga anak ko, iniiling ko lang na sana magkapagtapos sila ng pag-aaral. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
At happy Father's Day muli, Ivan, at sa lahat ng mga magigiting na ama. Saludo po sa lahat ng mga ama. At enjoy your meal, your special meal pagkatapos nito.